kalimutan dun sa mga kliyente pag marunong ka sumagot at handling ng objections. Kaya pwede pong panoorin nyo din kasi nag-start din po kami na manood ng handling ng objection kay Mentor O.J. Chua. Okay? Ngayon, syempre, handling ng objections, you should also think or learn how you will handle possible objections from your clients and validate those concerns and calmly point to potential solutions or modify your offer to satisfy your client. So, dapat marunong po talaga kayo sumagot sa objections nila. Kasi pag nasagot mo yan, ewan ko na lang talaga. Pag nasagot mo, yung mga ano na yan. Kasi meron din po, na present, nagalit na nga yung kliyente mo, ikaw galit pa. Meron ganon. Diba? Nag-object na nga. Hindi, kalmahan mo na lang muna. Explain mo ng maayos sa kliyente mo kung bakit na ito gagawin, ganyan-ganyan. Tapos yung objection niya, sabihin mo na maayos. Kaysa naman magpakpakan kayo dyan, lalo tuloy na wala yung client mo. So, kalma lang, day. Okay? Clients na may objections, meron gusto i-clarify, tama or tama, or meron clarification lang yan. Kasi meron mga nag-object, mas masarap nga na may objection. Bakit? Pag nasagot mo lahat ng objection, ewan ko, tinan mo. Meron gustong masagot na tanong sa isip niya at the back of her mind, pag nasagot yun, sold ang presentation mo, doon mo siya makaka-join. Tama? Lahat po yan. Pag inobjectan ka ng inobjectan, alam mo kung paano mo siya sagutin hanggang mapa-yes mo na siya. Okay? So yun. And for last question for closing techniques, since wala naman kayong nakitang dahilan para hindi mag-join at nasagot ko na yung tingin nyo, posible na dahilan para hindi kayo mag-join. Ito yung pinaka-importante na itatanong nyo. Kasi minsan, akala nila, closing na to, hindi naman nagtanong kung kailan sisimulan, di ba? So yun, kailan nyo po planong simulan? Meron po bang nagtatanong ng ganyan? Yes! Yan. So, kailan nyo po planong simulan? Okay? May reason why na huwag mahiyang magtanong. If ang clients mo hindi na-post din at hindi mo natanong kung kailan nyo plano simulan, mag-join at hindi mo siya na-close din. Huwag kang ano dyan. Kasi minsan may mga meron tayong hindi naman tinatanong kung kailan sisimulan yung negosyo. At least kumbaga may idea ka rin. Pwede mo siyang bigyan din ng idea. Diba? So, pag nagbigay siya ng hindi sakto na date, 80 to alam mo, grabe, pinag-aralan ko rin pala talaga, hindi ko na-expect na. Pinaaral ko din to, 80 to 90% lang yung pagka-interest niya sa negosyo. So, hindi pa 100%. Okay? So, ngayon, if you're asking for the time if when, better na may closed-ended. Ibig sabihin po, meron pong option yan. Bibigyan mo po sila ng option. Okay? So, sample ng option, next week or this week. Kailan nyo po ba sisimulan, Mami? Next week or this week? Excited, oh. Next week or this week? So, para magkaroon ng konting pressure, okay, sa kausap nyo or the part of the client and makapagbigay agad siya ng time. Tama or tama? Tama! So, sasabihin mo naman, sample, next month or this month. Pwede may mga ganon, di ba? May mga part na ganon. Okay? So, bigyan mo ulit sila ng option. Bigyan ng first week, second week, third week, o fourth week. At least, meron ka ding alam kung kailan talaga siya mag-join. Diba? So, ayun, till na makapagbigay po siya ng specific date. Kasi akala nyo, next week or this week is closed deal. Hindi po. Okay? Next month or this month, hindi po. Hindi po closed deal yan. Kaya dapat kailangan may process talaga yung pag-present nyo at pagtanong nyo din sa mga kliyente nyo. So, till na makapagsalita siya ng talagang detail. Oh, mag-join po ako. Like example, kanina po yung kausap ko po.
Sa October 25 po siya mag-join. So, ibig sabihin, specific date po talaga. Gusto ko nga ipang-hot speak, yan lang wala pang pera. O, diba? Okay? Kasi simula pa lang daw kasi, o, diba? So, if nagbigay naman ng medyo malayo pang date, so pwede nyo sabihin na ako, ganun din ang ginagawa ko. Pag medyo, alam mo yun, meron din kasi nakakausap tayo, tama? Meron tayo nakakausap na porsigido rin talaga. Okay? Pero, yung pera niya, parang hindi enough, di ba? Meron din na may hinihintay na pera. So, if in case na nagbigay siya ng medyo malayo pang date, i-congrats mo na agad akong ginagawa ko. Wala akong hiya. Pinapa-congrats ko talaga sa mga hubbers ko. Guys, pa-congrats! Ganda naman. Siyempre, mafe-feel niya yun na welcome na agad siya, ma-overwhelm pa siya. Okay? So, pag naramdaman niya yun, wow! Welcome na ako. Hindi po ako nakakapagbayad eh. May mga ganan siya. Okay lang yan, mami. Kasi mag-join ka naman. O, diba? So, malay natin. Sinasabi, meron po akong napapayin dyan. Okay? From US. O, diba? Meron po ako napapayin dyan. Dahil po sa ginawa ko na ganyan, pinakongrats ko na kasi ang plano niya, mag-join pa siya by after 2 months. Montugo. Ang tagal-tatagalan ako doon. Di ba? So, ginawa ko. Mami, good news. Meron kong mapapadala sa akin bukas. Mi, kung mauuna ka pinapadala ngayon, ilalagay ko sa'yo ito. I-under ko sa'yo. So, that time, pinadala agad yung pera. O, diba? At sinungaling sa akin, may pera naman ako. Yung mga ganun akong techniques. Kaya nga po ako, kailan pa yun? Anong month yun? Nagkaroon ako ng direct na 5. Sunod-sunod talaga yun. Oo, 5 directs. At po yun, ha? Talagang, ginanon ko talaga, ay, hindi mapapadala. Uy, paunahan na ito. Ilalagay ko, di ba? So yun yung style ko din. Baka pwedeng gawin nyo or effective din po sa inyo. Pwede nyo po gawin po yun. Okay? Gusto nyo ba mag-direct? Yes! Gusto nyo ba mega-burst? Yes! Huwag mahihiyang magtanong. Diba? Minsan, sabi nga ni Mentor Joseph Lee, ang problema po sa atin is hindi nagtatanong. Okay? So yun, highlights mo pa rin. Okay? This is the